ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulamanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo, Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mo tanan, no? Okay ba ba ta? Charay. Anyways, mga igala, no? Unta, no? Nata sa maing kayimtang karon, no? Ang Luzon na po karon, gibagyo. No? Si Mirasol dito, mga igala. Pero ba may reported noon, mga igala, no? Nga any damages may gala. So far ha, sa karon lang pala wala pa kabalo kung ano mag-update ta na mga katambayan no kanang kay Mirasol mga igal bagyo Mirasol na pod na pagito si Nando na pod. Biskot ni sikot. Pagay kagawas gani gusto na musulod ni Nando. Ay isa lang. Chare. Dito ay pumunta muli kay na lang bagyuhan na or matunaw na lang na no. Sabaw na pa mas kadagatan na si Nando mga igalan no. So anyways mga igala dinita sa tong hisgutanan mga igala ay tungod mga igala no tong nahitabo dito sa mga igala sa kato sa Carmen ba no grabe ka makasubo mga igala no and as of kagahapon pa nino wala pa laing update mga igala no upagapon to na napalgan katong tulo ka mga nabiling missing mga igala. Tulo ba to? Duha. Nabiling missing mga igala. Ay na lang. Mao na lagi. Dito sa may Carmen lagi mga igala no. Grabe ka tragic para sa kuha to mga igala no. Grabe ka tragic gid. Pero karon lesson learned na nato gid no. Lesson learned no. Never makalimot. Never makalimot dapat no. Nga dili dapat na liguan diha ng mini asik-asik diha mga igala no ay tungod siya susceptibility sa landslide mga igala o flash flood mo siguro gani nang kwan kay tungod ning gamay nanay nang tubod dira nga tubig mga igala tungod sa kaning kuan murag kwan no sa quality sa yuta diha mga igala no
ning baba nga quality kay no landslide prone guna no. So dili niya na ikwan kapila nata na ikwan 2023 na na trap diha. No? Naglisod og tabok karon na naging nga matay. No? So ay dili na dapat mag-ingon ana mga kuano katambayan kay kan pagumana na gobyerno na pud ang basulon. Diba? Gobyerno na po ng basulod. So, dili dapat ingon ana ato ang kon batong porque kay na gobyerno nga mo kon baso mo na dali nga mabasol mga igal no. Ayos na lang. Anyways, mga igala bitaw no una ta mo kon sa tuong nang hisikutanan karon nga po ng mga igala atong sayron mga igala no ang update o ang panawagan sa Davao City Police Office mga igala no nga dili na dapat na kaliguan ang maong lugar mga higala no kay delikado hastang delikaduha gid mga higala. Guys mga higala no at sa gipaygayo yung Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa Royal Manday Hotel ani ang pahayag ni Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Caballero Tuwazon mga higala. Paminaw na to. May Barangay Carmen sa Baguio. As of this time, nagpadayon gihapon to gipangita ang katong tulo na lang naanod diha sa maong baha sa Talomo River. And ang ato lang hangyo sa mga tao nga maagyan sa maong sa pamamno kung naa sila makita, manawag lang sila dayon sa 911 or sa nearest police station or sa barangay para matagaan dayon nato action para makatabang pita sa pamilya para makita na po ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga from Sunday ang hangtod karon nga gipangita pa. So ato lang hangyo ma'am magtinabangay lang ta. And then hangyo na po nato sa uban nga kabalo naman ta nga ang ganing asik-asik falls is binabawal na ni siya nga sudlan diha no. So naay resolution ana ang local government unit ug ang barangay nga bawal yun na siya, but then naamang mga private area diha mga ginapasulod nila. So nasa yutay pagabuhatan ana para stricto na gyud nato nga pa-implement nga bawal na gyud siya para dili na po ni siya mahitabo pag-usab nga na mga kinabuhi makalas and worse pa diha is napay mga minor de edad. So hangyo lang po nato sa tanan mo cooperate na ta kung say patunan sa ato ang local government unit kay para pud ni maprotektahan ang matag usa ka nabo. So mao to mga katambayan ang nahimong pahayag no ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuwazon mga higala. So kanta mga higala no mag-igmat na kita para ana agin mga higala kay luoy kayo taon yung pamilya kumawa mo especially kung kamo ang breadwinner tas kamo sa tinuod na po mga katambayan wala mo po na nabantay nga mga breadwinner nga nagakuan no nagakiat-kiat o kung bantay, wala kay ko nabantayan ng breadwinner na nagkikiat-kiat kay responsible kina sila mga lihok no okay. May ang una-una na nila is saan na lang akong pamilya kung saan na lang akong kuan anak man ilaha mga higala so wala ko bantay pagkantong bitaw mga higala dinita sa laing isgutanan mga higala na kabahin sa kaning kuan kaning ipaygayon nga rally karong June 21, September na gani. September 21, mga katambayan no kung nasa gilauman na daghang mugdagsa no nga mga rallyista mga higala no. So of course ito Davao City Police Office always na andam mga higala sa mga yun ana nga mga kuano panghitabo din sa tuwa sa dakbayan kay aron siguruhon mga higala nga mga musalmot nga mga rallyista mga higala no luwas sila no gawas lang kung namoy warrant i-arrestohon jud mo no so wag gyapon luwas gyapon sila kay safe keep man sila so mo na may higala no ato ang paminawon na may higala no tapos ang kan po day no kanang tubag po day sa kaning ginatawag nato nga no permit no rally no kay mag issue man guna karon mga higala kay dapat daw na permit well ang kalmong mga higala ang na may gina-designate ang usa ka local government may higala nga ginatawag nato nga Freedom Park kung nasa dito sila libre nga maka-ere sila hang kuano libre walay permit na kinahanglan no sa musulod lang gyapon sa regulation may higala no so that's paano gina-regulate lang man may higala it's because it's sa ubang lugar it's because it's taxpayers money no gusto pangalagaan nila ang taxpayers money
Mo na ang kanana mga higala. So, yung rally kayo, para may sa mga taxpayers. Para sa mga taxpayers, mukha mo permit. Kung para na sa taxpayers, mukha mo permit para papangalagaan ang taxpayers' money. Ano, agad. Ay, nako. Anyways, mga higala, tumaminaw mga higala, no, ang pahayag na sabi mo, balikan na to mga higala. Si Ma'am Hazel Caballero, si Captain Hazel Caballero Tazot, antik pamaba sa Davao City Police Office. Paminaw na to. For the 21 po ma'am, mo po na nga ang number personnel nga atong ihatag nga seguridad para diha sa Freedom Park para masiguro ginato ma'am no, nga walay mga problema nga ma-encounter during sa ilahang pagkandak og rally. Ang ato lang yung hangyo ma'am no, nga respeto highland ta atong tamaan kung sa mga do's and don'ts kung magkandak ta og rally para dili ta maka-encounter problema. So na ato ang kapulisan diha ma'am and other security clusters nga maghatag og seguridad sa mga tawo ang mag-rally ug sa mga tawo nga nasa palibot ma'am. Kailangan ba nga mo secure, especially dito sa Davao City nga magpahigayon ng mga rallies to secure a permit na mapahinumdong nato sa publiko and not just nga pasara-sara lang sila rally po. Yes, whenever rally ma'am, kailangan yun kung dili sila mag-conduct niya sa Freedom Park, magkuha na sila permit ma'am no, kay bawal magina siya. Kabalo na magina ang mga mag-conduct og rally nga kung wala permit, kung dili sa Freedom Park ang mga mag-conduct sila, bawal gina sila. Then pwede na nato sila file og kaso just in case nga walay mga document or permit nga ika-present during sa pag-conduct nila og rally. And ang ato lang ang ato ang gina-allow diri nga area is ang Freedom Park lang ma'am. Ang ato ang magtumong diha kung ano mag-inform sila para matagaan nato ang seguridad namba nga walay mga encounter nga problema during sa pag-conduct nila og rally. Kay ato ang purpose dili lang man ang mga tao nga nagkandak og rally, apil na po ang mga tao nga nasa palibot nga tagaan nato og seguridad ma'am. Ang gusto lang ginato nga walay samok na mahitabo, peaceful lang ang pagkandak og rally sa mga grupo nga gusto paabot sila mga yangungo og kalagot ngadto sa atong gobyerno. So mga to mga higala no, ang pahayag ni Ma'am Hazel Caballero Tuazon nabato ni Captain Hazel Caballero Tuazon mga higala no, ang tigpamaba sa Davao City Police Office mga higala. So pitoy respeto ra pod mo no, motingon ni respetuhay lang no. Kakampi na to ng mga bisag kinsa pa nakakampi ni ng mga pulis Davao mo no, gusto mo bantayan no. Kay sa Bagong Pilipinas gusto ng kapulisan ligtas ka. Mo gina siya mga higala no. So ayun ninyo ko na mga pulis tawon no. But well, wala man nahitabo diri. Wala nahitabo diri sa Davao City kanina yung anak na nahitabo ay dito siguro sa kauluhan mga higala. Ay nako. So bitaw no, mo na ang kuan nato mga higala. Mo na ang kinahanglan nato buhaton mga higala no. Nato apil. Kinahanglan buhaton nila no. So sabi sa protocols, bawal gyapon ng backpacks, bawal gyapon ng bawal gyapon ng ang magsuot og jacket no, so buo ng jacket no. Tapos bawal gyapon ang bawal ang sabi tawagan ng mga katambayan, bawal gyapon no magdala og kanang mga cover ng mga flask no pasulod sa event area mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pahinomdom ning ato si Bianan. Balik kita mga higala diri sa Pinaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala no. Anyways mga higala, bare months na, 98 days to go na lang bago ang Pasko mga higala no. O kabalota mga higala no. Kabalota mga katambayan no. Nga pag Pasko na tingtaas na sa singil sa kuryente. Not because nataas ang singil sa kuryente o inyong bill sa kuryente kay nitaas ang kaning tawag singil, kundi nitaas siya may taas yung bayad sa kuryente rather no. Itaas yung bayad sa kuryente katawad sa taas yung konsumo no, kaya na may mga Christmas lights karon mga katambayan. Pero karon may higala na anunsyo ang para sa bulan sa Setyembre mga higala. Nagi gamay pagtaas po jud ang
ma-implementa karon ang Davao Light and Power Company Incorporated may gala tungod sa katong mga milabay nga kuno nga nata sa yellow alert may gala og nitaas ang nag-shutdown ang mga nag-shutdown ang mga power plants dinhi sa Davao sa tibok Pilipinas may gala. Siyempre pag magkuan gamay man ang kuan mga igala no makuha nga kontrata sa wholesale electricity spot market mga igala or WSM. So kung mukuan mga igala bumahal gyud ang kuan sa WSM mga igala nya kasagaran mga igala especially pag peak hours mga igala nagakuha tag kuryente sa WSM mga igala. So may tabuan na mutaas gyud ang presyo gyud sa generation gyud nato dinhi sa Davao sa franchise area. No, pero gamay ra man pud kayo. Gikan sa 9 pesos ug 7 centavos last time na nata sa 10 pesos no kada kuan okay 1 peso 56 centavos man ang gitaas karon mga igala. So nanata karon sa kuan na ako basang balita ganyan buntag mga igala. Nanata sa 1 peso o 10 pesos and 64 centavos. So mas mahal gyapon tong nasa kuan nga electric co-op mga igala no nga subsidized man ta sa gobyerno mga igala pero nganong mahal gyapon no. Anyways mga igala alang sa kuan nga mas masabtan na to mga igala ang maong kuan hinungdan sa pagtaas sa presyo sa ato di sa pagtaas sa singil no para sa karong bulan lang ni sa Setyembre may gala no og ato pong pasadahan na lang ng po nato may gala ang power outlook mga gala no karong bare months mga gala no pinaagi sa atong marketing and sa di lang gid mga gala ha marketing marketing and communications Department Head sa Davao Light and Power Company Incorporated may gala na si Sir Fermin Edelion. Paminaw na to. Again, may hapon, may bundag sa tuntanan. So far, man God, in fact, was also asked ako earlier sa uban ninyong kauban kanina, pagpasaka na mo, kung kumusta itong power supply din sa Mindanao. No, again, ang Davao Light, man God, we just like to reiterate that Davao Light is power distribution utility ticket mo. Igarami mo palit o kuryente. So, sa mga available supply na naa within the Mindanao or sa nasa WSM. The info that we received, kaya nangutan naman good kung napa yellow alert. That was last month actually. As of karon, wala namin naka-receive o ganang notice na adunay yellow alert sa power sa dinhi sa tuang sa Mindanao. No? If you check also NGCP's website, nakabutang dito na I think na around mga 900 megawatt na extra or sobra or kanang ginatawag na to na surplus na power supply. So 900, sir? Yes ma'am. If you check it with in NGCP na website, na nakabutang dito na 961 megawatt ang excess or kanang supply na sobra diri sa Mindanao na. Okay, what about ang Davao City, sir, and other areas? Now, for the for if you're talking about Davao Light, namo gud mga bilateral contracts with different power supplier producers sa Mindanao and naputay WSM na may kanang mga power producers sa Mindanao kay natay mga bilateral contracts na nagutay kanang kanang kasabutan no na mo supply gid sila og kuryente dito sa amo na sabutan na kung pila ka unsa kadako ang ilang ihatag o gamay ilang ihatag sa mua. Now naputay WSM, ang WSM is available gid na siya 24/7 anytime pwede ka mukuha og supply din ha even without a kontrata. So tanang power distributor di sa Mindanao Now siguro man diretso na lang ko daan kung unsa ba ang ato ang rate karong bulana. So naami statement nako statement ihatag but this will also be posted later sa mga Facebook page. So allow me to read our kanang official statement no for the September na 2025 na rates nato. And take note also, I mentioned about somebody mentioned earlier about the Conaba yellow alert wala, but that was last month na yellow alert, but this month wala. So nabay impact tong yellow alert, yung kodaan na impact. So no, allow me to read our statement. No, Davao Light overall residential rate. Davao Light overall residential electricity rate increased by 1 pesos 56 centavos per kilowatt hour from gikan sa 9 pesos 07 centavos per kilowatt hour last month to 10 pesos 64 centavos per kilowatt hour this September.
The rate is attributed to the higher power supply prices in the wholesale electricity spot market, or ginatawag na to WESM, following power plant outages, which is among the factor that led to the yellow alert issued by the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, last month. Increase in generation cost, particularly from the spot market, where Double Light source as part of its power requirement, directly affect the overall rate charge to customer. The rate applies to the September 11 to October 10 na billing period na to. With this, kami would still continue to encourage na dapat kita magamit og mga power efficient na mga kuryente, rather mga appliances, ug ato gyud dapat i-manage ang ato ang consumption. Because again, consumption is beyond the control of power distribution utility magod. And power consumption, ang tagbalay o tag-iya sa balay, mismo ang nagakontrol sa paggagamit siya mga appliances o mga equipment na nasa sulod siyang panimalay. Sama sa aircon, ang tagbalay man o tag-iya ang magbuot kung 3 o 5 ka oras niya gamiton ang iyahang konsumo. So mo nang giningon nato, naado natin increase karon, but again usa sa mga factor for the increase is not only the rate but as well as ang atong pagkonsumo or paggamit sa ato ang kuryente. Sir, dali lang sir, kung naatay dako nga excess no sa power supply, why is it na naatay increase? Okay, very good question. A good question, ma'am. Actually, I mentioned that it was last month, at di ba Sir Arma tutungutana earlier, nanungutana siya na napuno ba may yellow alert, but actually wala na this month, wala na, but it was last month. So the last month nato na katong na yellow alert na impact sa tong rate. But currently, kaning ato ang situation karon will have an impact or madal-an nato na siya next month sa atong bill. So kato, I was talking about the previous month. So muna siya nga to ang rate karon medyo ni sakay kay tungod again it has something to do with daghang factors to consider gyud nato na usa na din ha tong katong mga outages sa mga planta within the Philippines. Okay, interconnected na magud ang ato ang Luzon, Visayas, Mindanao. So motong any impact or any kanang outages sa mga planta or nainitabo sa mga planta nationwide, ano na impact sa tanan na mga power distributor po. Igor gid mo padto kuryente, and this kaning kasagaran magyud sa mga increases nato, it has something to do with kaning generation nato. Ang generation magod, this is beyond our control kami on the parts of distribution. Igor mo pag supply siya mo nang na ay ginatawag nako sa masiyo na ko earlier natin ginatawag na bilateral contracts na nakakontrata ta directly sa mga power producers nato dinhi para sigurado gyud ang hatagan tag kuryente or kanang supply or kinahanglanon nato na requirement sa amuha, especially sa power to para ihatag nato sa ato mga customers within our franchise. So ang napoy usa na ginatawag nato WESM, merkado na siya kung asa ang mga extra supply sa mga kuryente di na ginalabay sa mga power producers nato. Kana siya, you don't need to get any bilateral contracts ana sila ha. But again, because of the law of supply and demand, pag saka ang demand, mosaka pod ang ilahang presyo. Pag muubos musaka ang demand, musaka po ang presyo. Pag ubos ang demand mo, ubos po ang presyo sa kuryente. Sa masiguna ko ganina na amugoy na hitabo ng mga yellow alerts, tapos na po yung mga outages na hitabo sa mga planta within in the Philippines, kaya interconnected naman ang Luzon, Visayas na kanang islands, interconnected na siya. So because of that, nakakosto siya o kanang pagsaka sa ato ang kuryente. Sa imong question about sa demand, possibly ba? Yes, possibly gid mo saka atong demand. It is because especially toward the last quarter of the year manggod, except probably December, except probably December. Kay December manggod, datuotan na taas ang kuryente. It is because daghang mga sigapalong na mga sorry sa word sigapalong, masiglahay ang pagkasabot at sigapalong kanang mga Christmas lights, Christmas lights. Daghan ana, actually gamay ra kay na, minimal ra kay na siya na impact. Pero ang kusog actually is mga pabrika. Towards the last quarter, except December, kaya nga naman, December manggod, wala naman operation, wala mga pabrika, di ba? Kaya daghan magbakasyon. So buubos na ato ang demand ana niya, except probably prior to December. Kay full blast man na siya kay para sa preparation for the Christmas season. Di ba? For example, manufacturing, na kay mga hamon,
full blast man ang pag-manufacturing mo sa hamon, di ba? Kay tungod manggod para sa demand sa Pasko. So during this period, medyo taas na siya. For example, September, mga bare months, except December siguro. Kasama siguro ako December, daghag mga holidays, no? Daghag mataas mga holidays. So dili kay taas ang demand. Wa po yung mga planta kay gadagan ana. So posible mo saka karong tawagan karong musaka ang demand, no? Ang demand sa karong October and November, but possibly po siya maubos by December. Kung tanaw na historically sa MUA, ubos ang December except for the other bare months. So definitely, no, kung ang impact sa rates, posible mo nang ingon dili mi makahatag og guarantee gyud karon kung musaka ubos ba ang ato ang presyo sa kuryente next month. Depende gyud na siya sa sitwasyon. Kung naabay available supply or wala, taas ba ang demand o dili. No, on the part siguro sa residential kay usually magud residential na impact ani kay kita magud ang kanang normal no, day to day gamit og kuryente especially sa balay. Mobalik ko sa kanang consumption. Ang consumption magud it's beyond the control of the power utility. Sama namo sa power as a double light kay dili man kami ang gagamit sa kuryente but ang ato amang customer. So number of hours ni gigamit ang aircon. Now depende po na sa panahon. Karon we believe no ang sa residential dili kay taas ang demand sa residential karon, especially kay tungod manggod bugnaw ang panahon na gaulan-ulan man lately, di ba? Kung gaulan-ulan lately, most likely dili po daghan ko gamit og aircon or naka-reduce ang number of hours nila gamitan ng aircon. So again, the kaning ginatawag na to consumption, it's one thing that we need to consider as well kung siskutan nato ang kaning ato ang overall bill na ma-receive nato gikan sa opisina. Usa na din ha pod is katong gi-mention ako earlier which is ang rate. Ang rate magod sama siguro namo amo gyud kaning kamutan na atong rate maubos gyud na siya na dili mo saka no. Kay daghan manggod ka nang i-consider ani. Kay again, we would want to attract mga good investors diri sa Davao City. That's the reason why kung mahimo gyud dito gyud mo kuha o mopalit og mga kuryente sa pinakabarato or kanang i-dispatch nato, unang gamito nato mo gani yung pinakabarato ng mga suppliers. Kay again, importante sa tuwa na or especially sa MUA na because that's one way to attract investors diri sa Davao City. And even within our franchise area. The lower the rate, the better. But again, there are factors na which is beyond our control. For example, the price of fuel sa world market. Dili man kami ang control ana, no? Dictated by the world market. So kana siya, especially on impact sa kaning mga fuel na gamiton sa mga power plants, na siya posibleng impact pod sa ilahang rates pag later, no? Especially kung kami mo palit na pod sa ilaha. Maayong buntag Sir Antonio Colino from Mindanao. Sir, pagpaklaro lang kung unsa bay kung tag yellow alert, unsay scenario usually sa Mindanao ana sir. And sa ato ang bilateral contracts o sa WESM, pila ka percent sa ato ang demand sa Davao Light ang ginakuha from WESM and pila sa bilateral contracts. O katong sa yellow alert last month sir, tungod ba ni sa naay power outages sa side sa WESM or sa side sa bilateral contracts or tungod yun nga naay power plant outages sa tuang Mindanao? Sige. Sir, na to, no? Ang outages dito gina siya sa mga planta na nag-produce. Regardless if WESM siya or bilateral contracts? No. Ang bilateral contract is sa amo ala na. Tawag na to. May bilateral contract, nakakontrata mi sa distribution utility dito sa power producer sa kontrata na to. So, yellow alert sa Mindanao grid? Itong yellow alert, katibukaan to siya. Dili lang Mindanao, but katibukaan sa Pilipinas to. As to the katong level, anak na yung sa katako extent, it's actually dili kami control. But we were given an issuance na yellow alert. So, meaning to say, medyo kulang ang supply. But does it meaning dili po ka pasabot na walay supply, but medyo ko na ba kanang medyo kanang kailangan lang na execution kay basta just in case na naay mga other outages na mitabo sa buong power plants, kasi posible to siyang mag-lead to a more kanang severe na situation. Para ma-classify siya sir as yellow alert, pila dapat ang margin between surplus and demand?
mura din ako ka usay pa sa mo kung yellow alert Margin, o pag naa sama sa sa yellow yellow alert. ang turn na yellow alert na taas, it's an issuance gikan sa NGCP nag-issue, no? I guess much maka-explain ang ato ang NGCP ana sa ilahang katong notifications gani. Now, mubalik ko sa imong question related to katong amo ang mga kontrata. And sabi mo, sila ba ang off dili kay kanima off kay sila magud ang amo ang kakontrata, so they need to provide us the supply na needed sa mga kay naaman tay ka ng kontrata, no? Now, kung naaman na sila mga outages, nag-inform na sila ahead of time sa mga para makapangita pud biglaing sources. Ano na siya. So, again, no, it's between the power utility, distribution utility, and the power producer. Now, katong sa WESM, like WESM, tanan na siyang nai-extra, ginalabay din sa merkado o sa market. And muna siyang ginabaligya nila. Depende sa ang rate po ana niya, nagasaka, naganaog po. But kung tanaw ni mo, ang WESM, dako po benefit sa tuwa long term or so overall, no? Kung tanawon nimo, especially even kapag nag-start ni Western Brisbane sa Mindanao, dako ko sa impact sa tuwa because nakakaubos siya, especially kung gamay ang demand sa iya ha, barato po atong palit sa iya, and dito po ta mupalit sa iya ha, no? Kay mo may barato, no? Para again, no, that's one way to manage ang imuhang rates kay sa masiguro nako importante sa tao to manage itong rates to lower down our rates kay para po maka-attract mga investors. Now, katong gi-mention nato ganina na you-mention about katong nakigi-mention medyo nawala ko sa mga pangutana ganina. Nakigi-mention about what was it katong rates sa katong kwan kung ipangutana ganina katong Pila ka percent. Now, kami sa Double Light, naata between 30 to 40% atong ginakuha sa from WESM. Sir, clarification, last na lang sir before kumugo kay Ma'am Hazel. Kanusta lang na-lift ang yellow alert? It was only last month lang to, but this month wala sila nag-issue na. Again, wala akong kabalo kung sa exact date ko sa na-lift, sorry. But on our side, there was no notification kami from NGCP already na ay problem sa supply. So mga katambayan, ang pahayag no ni Sir Fermin Edelion mga higala no. So hopefully mga higala no karon lang ni no. And makakuha dagang bilateral contracts no sa mga power supplier ang ato ang Davao Light mga higala no. Pero ang ingon naman to ni Engineer Tia mga higala no, ang President o COO sa Davao Light no nga since ulan-ulan na karong panahon ng mga higala, so expected mga higala nga mo kuan ano ato mga hydro power plant diri sa Mindanao mga higala mo kuan ano tanan working walay mapalong no, so medyo ang kuan na kay gamay man well tubig man ang mga higala no, so gamay kay siya kanang generation mga higala ay kanang kuan ba kanang expenses no. So mo na mga higala no, mo na ang dapat kuno na to no, gamay ang expenses. So meaning muubos na possibility na muubos. Ang problema na pud ana pud karon no kay September no. Awat na November, October, November, December mga higala mutaas na. Dili mo taas ang presyo. Mutaas ang inyong konsumo. Dili mutaas ang inyong bill kay tungod sa taas ninyo ang konsumo. Christmas lights sa pabana, mabuntagay na videoke, Christmas parties, no? So iwasan lang po ninyo na mag over consumo o kanang kuryente may higala no karong bar months, no? Okay, karon ba may higala po no, sugod sa bar months may higala, kana po ba mo taas sa pod ang demand pod no? Hopefully po no mo-compensate pod mga higala no ang mga kaning pag-andar sa to mga hydropower plants diri sa Mindanao mga higala no, mo compensate gid sila mga higala po no kay starting karon bar months mga higala of course kan para kanang mga factories production sa December wala daw kay problema yan at mo tingon ni Sir Fermin mga higala no, pero karon gid mga higala ginakuan gyud nila mga higala no, ginalauman ay ginakuan gyud mga higala isa na sa mga expected mga higala no nga mutaas gid ang konsumo, dili mutaas ang presyo, mutaas ang konsumo.
Nadiri mga higala ang tips sa ato ang kuan mga higala no. Tips sa ato ang Davorlight mga higala no. So para makuan mga higala no nga magpantag ka ng sa ka ng responsible consumption mga higala no sa inyong kuan no para ma-manage yung bill mga higala o dili mo ma-shock mga higala no. Una dira mga higala no nga pag-manage niyo is tan-aw ninyo ang kuno wattage ninyo appliances mga higala no. Tan-aw ninyo ang wattage rating sa watts niya mga higala no kung nasa which refers to the power appliance consumes no mo na mga higala kay diya magdepende na kung saan niyo pag-consume mga higala no. Tapos estimate your daily use no, determine kung sa average number of hours sa household no maggamit ka og kanang appliances per day. For example, aircon. Pila ra dapat imong kuan aircon 3 hours, 2 or pwede 2 hours, something ana god. Estimate mo tapos determine days used. No, determine kung saan pila ka adlaw sa imong household use ang usa ka appliances sa isa ka bulan. No? Tapos find the rate, no? Check ninyo ang average monthly rates ninyo mga higala na sa davolite.com mga higala and go sa ilang customer service and click FAQs and rates. Tapos find the current rate per kilowatt hour. Tapos karon mo para sa karon 1046. Ba? Per kilowatt hour mga higala. 1064 di ay. So mo na inyo kana tapos calculate the kilowatt hours mga higala no. Gamita ang formula mga higala no para i-calculate ang energy consumption for a single appliance. So ang kuno na formula na mga higala is wattage over 1,000 times hours used times days no. Mo na total kilowatt hour niyo mga higala. And then estimate the cost to find approximate cost multiply mo ako mga higala gina estimate na ko ako ang daily consumption mga higala kay usa ni maabot sa 1,000 akong bill kada bulan no. Okay, for example sa aircon something ana no. So mao na inyong buhaton mga katambayan no. So anyways mga katambayan mga tay kong oras nga na sa tibok persa sa DXRP Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao may galawin ko ba Armando Fenequito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.